Na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang malaking balita ang ating natanggap ngayong araw. Si Lizata Nasmags, ang asawa ng Pangulo, ay nahuli ng mga otoridad matapos makuhanan ng pulburon. Dahil dito siya ay papatawan ng mga kasong may kaugnayan sa mga iligal na gawain. Ayon sa mga ulat mula sa mga otoridad, nahuli si Lizata Nasmags sa isang bypass operation na isinagawa sa isang pribadong lugar sa Metro Manila. Sa operasyon, nakumpiska mula kay Marcos ang ilang paketeng may laman ng pulburon. Ang kanyang pagkakaresto ay isang malupit na hampas sa ilang mga taga-suporta ng pamilya Marcos at isang malupit na paalala sa mga dapat magtangkang lumabag sa batas. Ang balita ng pagkakahuli kay Marcos ay mabilis na kumalat sa buong bansa na nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga tao. May mga nagbigay ng suporta sa kanya na nagsasabing isang pagkakamali lang daw ito, habang may mga naglabas ng mga puna ukol sa malupit na parusa na nararapat na matamo ni Liza Smugs. Ayon sa ilang eksperto sa batas, magiging mahirap para kay Marcos na makaligtas sa mga kasong isasampa laban sa kanya, lalo na't may mga pruweba ng paggamit at pag-iingat ng droga. Sa kabilang banda, naglabas ng payag ang abogado ni Lizata Nasmags na nag-aalangan silang magsalita ng buo hanggat hindi pa tapos ang mga proseso ng investigasyon. Anila, may mga isyu na maaaring makatago sa hindi pa natutuklasan. Diniyak naman nila na patuloy silang makikipagtulungan sa mga otoridad at nakahanda silang dumaan sa mga legal na proseso upang mapagtibay ang kanilang kalinawan. Sa kabila ng kanyang posibleng pagdaos ng mga legal na proseso, sinabi ng ilang eksperto na may ilang kasong maaaring isampa kay Lizata Nasmags tulad ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Kung mapapatunayan, maaari siyang makulong ng hindi bababa sa 6 na taon hanggang sa 12 na taon at mabigyan ng malaking multa. Patuloy ang mga otoridad sa kanilang investigasyon upang matukoy ang kabuuang lawak ng kasong ito. Ayon sa mga eksperto, malaki ang magiging epekto ng insidenteng ito sa imahe ng pamilya Marcos, lalo na't siya ay isang prominenteng miyembro ng pamilyang pampulitika. Ngunit tulad ng anumang kaso, ang korte pa rin ang magpapasya at maghahatol sa sitwasyon. Patuloy nating susubaybayan ang mga kasunod na pangyayari sa kasong ito. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Kung ito ay totoo na may money laundering, hindi ka na magtataka kung bakit katangi-tangi hindi pa naglo-launch ang negosyo ni J. Ruiz. October 30 ay binigay ni Robles dahil si Robles po ang head ng PCSO na ayaw nang imbestigahan ni Rapi Tulfo, ni Coco Pimentel, patungkol dyan sa 433 witnesses at maanumalya, mga buwaka ng ina. Ayaw nyo pang kumilos, mga brusko, ayaw nyo ipagtanggol ang bayan nyo, mga jutang ginina, lulubog na Pilipinas, ginagago na kayo ni Robles, ni Lisa Tanas, ni Bangag. Eto ngayon, 178 million binigyan si J. Ruiz, tapos allegedly may money laundering dyan sa negosyo nila. Ayaw nyong imbestigahan. Bakit? Magkakasabwat kayo, mga hinayupa kayo, gigil na naman ako. So now, J. Ruiz, kasi buwa ka ng Genemes, narinig ko ang yung unang salvo, yung unang dramatization mo. Here, ni-record, ni-transcribe natin ang kanyang mga eksena, no, ng pagpasok niya. Na pagpasok niya sa PCO, tututukan daw niya ang mga fake news. At ang mga vloggers, imagine mo, inappoint sa dyan, hindi para ang trabaho mo, gago, hindi para tutukan ng mga vloggers, patulad kayo ni Manang Bola Locaret Castro. Mga kababayan, ayon kay Bangag, pananagutin ang mga vloggers. Daw gaga. Anyway, so, ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo. Okay. Itong si J. Ruiz, mga palangga, ang sabi ng Julul, alright, ito. Sabi ng Julolis, nakakagalit itong mga ito. Okay. So doon sa kanyang statement, excuse me. Ngayon, sabi ng Julolis, asan na ba yung statement ng Honghang? Tiga, basahin lang natin yung statement ng Honghang. Okay, October. Okay, here. Ito yung kanyang
Okay. So ngayon, ang sabi niya dito, mga palangga, pag-upo niya na pananagutin nila or wina-warning nila yung mga vloggers magbalita daw ng tama. Wag daw mag-fake news at sabihin lang daw yung sinabi pa nga niya, truthful facts. Kayo mga vlogger, dapat responsible kayo. Ganon, sabi niya. Dapat daw ang mga vloggers, specific yun na sinabi niya, magbalita o magsulat sa aming mga Facebook account o sa mga social media platforms namin ng truthful facts. Ikaw, J. Ruiz, sinabi mo ba sa taong bayan yung truthful facts na ikaw ay may negosyo with Mel Robles? At binigyan ka ni Mel Robles ng joint venture, contract with IBC13 ng 178 million and 500,000 pesos. So ngayon, buha ka ng ina kayong lahat, mga inayupa kayo. Nagsasalta kayo na dapat ay maging truthful ang mga vloggers. Buha ka ng ina, ang mga vloggers like me, na kritiko ni Bagag, ay hindi kami nagdanakaw ng pera ng bayan. Hindi kami nakikinabang sa Pogo at Narco na sinasabi ninyo dahil ang nakikinabang ng Pogo at Narco ay si Lisa Tanas at si Bangan. Kaya itong ginagawa mo, J. Ruiz, ito ay talagang usaping conflict of interest na pwede kang makasuhan ng graft dito. Dahil ayon sa Republic Act 6713, Code of Conduct, Ethical Standards for Public Officials and Employees, Section 7, okay? Ito ay Prohibited Acts and Transaction. Paragraph A, Financial and Material Interest. Na ibig sabihin, ipinagbabawal sa katulad mong opisyal ng gobyerno na magkaroon ng diretsyo o direct financial interest sa kahit anumang kontrata o transaksyon o negosyo na may kaugnayan sa gobyerno. So dito pa lang lumabag ka na sa batas. Dapat naging truthful ka na ipinakita mo yung facts na, okay, bago ako in-appoint ni Bangag Jr., ako ay nagmamay-ari ng babing company na nilaunch namin noong February, nag-official launch kami noong February 2025. Ako ay nag-divest na dahil ako ay masunurin sa batas. Gusto ko maglingkod sa bayan, Kaya ako ay maging honest po sa inyo. Ako ay kumamal ng 178 million pesos na kontrata dahil kumpare ko si Robles, dinivest ko na po yan o wala na po ako sa company na yan o binenta ko na or whatsoever. Diba? Ngayon, mga kababayan, sino ngayon ang fake news? Sino ngayon ang umuubos ng pera ng bayan? Sino ngayon ang nagbubusabos sa atin? Ayon sa ating batas, mga palangga, Paragraph B, outside employment, ang sinasabi dito na ipinagbabawal sa isang opisyal na katulad ni Ruiz, na magkaroon ng private business. Okay? Or, trabaho na pwedeng mag-cause ng conflict of interest. Ngayon, anong dapat ginawa niya? Ang sabi ng batas, paragraph D, divestment. Na ibig sabihin, sinabi ko na kanina, kung may existing business ka, okay? At itinalaga kang opisyal, dapat nag-divest ka o i-transfer mo o ibenta mo nga ito sa kaibigan mo or whatsoever. Pero actually, maraming gumagawa niyan. Na kunyari, appoint ako, pwede ka na magpanggap, ibinenta ko na yung company, wala na akong pananagutan dyan. So I'm free to go, di ba, na mag-assume ng isang posisyon sa gobyerno. Ngayon, mga palangga, sa sitwasyon ni J. Ruiz, di ba? Dahil na nagkaroon siya ng 178 million contract with his kumpare, Mel Robles, bago yung kanyang appointment, di ba? Kung ito ay sususugin ng batas, di ba? Maari talagang siya ay lumabag dito sa RA 6713. Di ba? Kung hindi siya nag-divest. At pasok na pasok din dito ang Republic Act 3019 Anti-Graft and Corrupt Practices.
Kasi nga, ipinagbabawal sa isang opisyal na magkaroon ng diretsahan o direktang financial interest sa anumang kontrata sa gobyerno. Kitang-kita dito Inawardan siya Di ba? Ang dami niyang pwedeng labagin. Hindi na natin isa-isahin. Di ba? Isa-isahin natin. Executive Order 292, Administrative Code of 1987. Di ba? Ang sabi dito, ipinagbabawal sa isang opisyal ng gobyerno na magkaroon ng financial interest sa anumang transaksyon o anumang ahensya ng gobyerno kung saan siya ay may posisyon. So ngayon, mga palangga, ano ang gagawin natin para matapos itong kadyutahan? Hindi si J. Ruiz ang dapat tanggalin. Dapat kumilos ang mga dapat kumilos na gurgurin na si Bangag. Kasi kahit anong gawin natin, panawagan, Ombudsman, imbestigahan mo yan. Senate at mga jutang ginimis sa Kongreso, magkaroon kayo ng congressional inquiry, Hindi naman nila gagawin yan Ito ba imbestigahan ng Ombudsman? Magkakaroon ba ng Senate o congressional inquiry para dito kay Ruiz, dito sa kanyang negosyo? Hindi nila gagawin yan. Kasi ang gusto nilang imbestigahan kaming mga vloggers. Kasi ina-expose natin yung kanilang panggagancho, mga palangga. Ngayon, hindi natin alam na ibigay na ang 178,500,000 na kontrata, di ba? Pwede rin niya isole ito. Yung kontratang ito, called it quits. I don't know. Pero dito natin ipinapakita sa inyo na yung julul na J. Ruiz na unang pasok niya sa kanyang trabaho bilang isang PCO chief ay tututukan daw nila yung vloggers. Para dapat ang mga vloggers ay huwag magpakalat ng fake news at truthful facts lang daw. So paano mo ngayon ito ipapaliwanag ang nagbabiral na kumamal ka ng almost 200 million pesos na kontrata at allegedly yung negosyo nyo ni Mel Robles ay may money laundering aspect. You, mga support na mga men and women in uniform, ano ang gagawin natin dyan? Okay? Ano ang gagawin nyo? Sige nga. Ano sa tingin nyo, mga palangga? Nakakasilaw kasi ang pera, sabi ni Rolando Guerrero. Ano bang title natin dito? Ayan, nagkakagulo na sila. Wala na nangyayari. Dapat talaga lusubin niyang ngagba na si Satanas, sabi ni Key Marilyn. At ito pa. Bago-bagong, I don't know kung nabaltaan niya na. Okay. According to our puting ahas, itong head ng BIR na si Jun Lumagi, ayan, ang dami ko ng expose dyan, ay katatapos lang ng kanyang bonggang-bonggang mansyon sa Antipolo. Mansyon! At ayon sa ating source, baka ilang daang milyon ito o abot ng bilyon. Yung mansyon na ipitatayo ni Lumagi dyan, head ng BIR. So ang tanong, saan nanggaling ang pera na pinatayo ng mansyon ni Jun Lumagi at ni Carmela, yung kanyang jowaers, na nagpapakandong-kandong kapag nalalasing dyan sa kanilang mga event, kung kani-kanino nagpapakandong ang Kipay Labong. So ngayon, ang tanong ng bayan, saan kumuha itong si Lumagi ng BIR ng grabe bongga ang kanyang mansyon, ayon sa ating puting as, na sinimulan ang konstruksyon nung siya ay umupo sa BIR. Wala pang tatlong taon si Bangag ay may mansyon na siya. Not only him. Tanong natin si Bukangkang, baka may mansyon din. Itanong pa natin, di ba, yung isa sa mga expose natin. I think Jay din yun. Jay Santiago ng ano niya nun, yung very controversial na tignan natin to. Si Jay Santiago ba yun? Yung nagbumili din ng mga multi-million o billion pa nga. PPA, Philippine Ports Authority. Okay? So within Marcos Bangag, ang daming nagpatayo ng mansyon.
kung matino lang ang ombudsman, kung matino lang ang ating mga pwedeng mag-imbestiga sa mga taong ito, ipasusuka sana nila yung pera ng bayan sa mga ginagastos sa mga mansyon nila. Si Robles, nagpapatayo din ng bahay. Sino ang mag-iimbestiga sa mga yan? Dahil hawak nila ngayon eh. Magkakasabwat sila. Saan kukuha itong mga putang inang ito sa pagpapatayo ng mansyon? Si Jun Lumagi sa BIR, saan ka kumuha ng perang multimillion na bakit hindi ka nagpatayo ng mansyon bago ka umupo dyan? Kasi wala kang pera noon. Ngayon may pera ka na dahil nasa gobyerno ka na. Ito yung larawan ng bagong bangag na Pilipinas. Nag-aaway-away sa PCO kasi nag-iinggitan sila. Si Bukangkang gustong maging head kaso nahuli ni Bangag na nag-record siguro. Punong-puno na rin si Bangag. Pero kasi favorite nila yan eh. Favorite ni Bangag at ni Lisa Tanas, si Bukangkang, si Emerald Bukangkang. Dahil nga siya yung nag-head ng trolls. At ang nakakaloka dyan, baka ipagurgur yan dahil maraming recording. Marami siyang ebidensya na against kay Bangag. So baka yun ang sabi doon sa, I don't know how true, kung binigyan ba siya ng crumbs, ng posisyon, or bibigyan na siya para hindi siya magsalita. Well, pare-pareho lang naman silang kategorya. Diba? At itong si J. Ruiz, ito yung malupit. Kahit i-google nyo, no? Chineck ko noong December, ito pa, yung kanyang company na Digital 8 na ito, ay nag-open ng door daw. Sila daw ay nagbukas ng door sa mga vloggers para sa kanilang channel na yan or kanilang production company na yan. At i-ensure daw ni J. Ruiz at isisigurado daw niya ang mga iboboto sa darating na eleksyon ay tama na iboboto ng taong bayan. So gagamitin daw niya yung kumpanya niyang yan para magpalabas ng mga programa kung sino ang mga dapat iboto. Sino kaya ang mga dapat iboto sa na ipapalabas ni J. Ruiz sa kanyang programa? And expose na natin na allegedly may money laundering business sila together, may business sila ni Robles, and allegedly nandoon ang money laundering sa likod nun. Then, mga palangga, binigyan ng 178,500,000 na kontrata. So anong i-expect mo na ipapalabas ni J. Ruiz sa kanyang broadcasting company? Siyempre, pabor sa bangag-bangag administration. Sabi ni Vicky ko, nakakatakot ang Pilipinas. So yan yun mga kababayan. So yan ang paulit-ulit. Kaya sabi ko sa inyo, kahit na mamaos ng lola ninyo sa nga bells dito, kailangan ninyong malaman na ito ang ginagawa ni Bangag, ni Lisa Tanas na kidnapper. Di ba? Ano mga eksena ngayon? Ano ang mga nakikita niyo mga balita? Di ba? Ang mga balita is about against Inday Sara, against vloggers, against Pangulong Duterte. Kasi gusto nga nilang pagtakpan itong maanomalyang by scam. At lahat ng pagnanakaw ni Bangag, ito mga anomalyang pinagsasabi natin. Gusto nilang pagtakpan, tatargetin nila ang vloggers na kami ay nagpapakalat ng fake news. Paano naging fake news ito, J. Ruiz? Ha? Nagpaliwanag na ba si J. Ruiz? Mga palangga, nagpaliwanag na ba siya na kumamal siya ng 178 million pesos? Paano mo masasabi na ito ay fake news? May dokumento tayong hawak, gonggong. Ibinenta mo na ba ang kaluluwa mo kay Satanas? Kaya lang, ang mga kapulisan natin wala ring, hindi rin magising, sabi ni Sel Reyes. Grabe, kanya-kanyang mga kawatan, sabi ni Donna Cris. Ang dami-dami ko nang sa inyo, in-expose sa inyo. Magsimula sa Pogo, nung inilabas ko si Rainier Chu, okay? Nakasama sa picture ni Satanas at ni Bangag na sinasabi ko na itong grupo ng mga Pogo ay nagbigay ng pera kay Satanas. Nung inilabas ko, sabi ng mga gago, AI daw. AI daw yung picture. Pero sa dami ng picture na sinend sa akin together with Bangag, kaya nga sabi ko, paano naging AI ito? At ang after nila magpalusot ng AI
Ang sabi nila, ay hindi. Ang sabi ni Bangag, ang sabi ni Chico, yung isa sa special envoy ni Bangag Jr., na nakipicture lang yan kay Bangag Jr. Nakipicture, kasama nila sa inuman, kasama siguro sa kanilang mga bakasyon, o baka sa tsuktsakan, sa orgy, baka kasama pa, hindi natin alam. Nasasabihin nila si Maharlika ay nagpapakalat ng AI, pictures at video, mga gago pala kayo eh. Hanggang ngayon, hindi pa kayo nagpa-file ng kaso sa akin patungkol sa authenticated bangag singhot ni Marcos Jr. July pa yon, mag-iisang taon na. Kung talagang mayroon kayong probable cause o kayo ay na sinasabi ninyo na ako ay sinungaling at nag-create ako ng AI na yan, asa na mga yawa mo? Diba? Asa na yung kaso? Wala kayo, takot kasi kayo. Takot kasi si Bangag na ma-open sa international na siya talaga ay addictus benedictus. Kaya sabi ko nga sa inyo, election ay hindi solusyon. Ang solusyon, kung kikilos ang mga brusko na mga military, police, navy, men and women in uniform na ipagtanggol nyo ang bansang Pilipinas. Binababoy kayo from kidnapping. Ito na lang yung batang 14 years old na inutod ang daliri. Na si John Vic nagpakalat ng kasinungalingan, nagkaroon daw ng hot pursuit noong February 25. Pero ang totoo, February 23, naisoli na yung mga bata. Ganito kayo babuyit ng mga gagong ito. Dahil si John Vic Remulla ay galit na galit yan si Tamba sa kanya dahil nga yan ay crush ni Lisa Tanas at yan daw ay susuportahan ni Lisa Tanas sa kanyang ambisyon na maging presidente. Kaya nga nagkalabo-labo sila, nagkakagulo sila. Kaya nga ang tanong ko, kaya ba ni John Vic mag-itot-itot kay Lisa pag nagbuka-buka na ang bilat niya? Dahil nagpapalakas siya kay Lisa Tanas kaya nagkalabo-labo sila ngayon. Ha? Puro kasinungalingan. Tapos tayo tatargetin na tayo ay fake news. Ang mga vloggers na critical sa Bangag at only vloggers na critical kay Bangag. Pero yung mga vloggers nila na nagpapakalat ng kaputa kasinungalingan at binibigyan nila ng pera, sinisweldohan nila gamit ang pera ng bayan, ang mga patay gutom na mga dugyot na mga vloggers na tagapagtanggol ni Bangag na parang halos lahat nakatira ng ipinagbabawal na pulburon, ang mga itsura ng mga hinayupak, busog-lusog, at hindi sila pinapatawag dyan sa TRICOM. Only exclusive lang kami ng mga Duterte supporters. Pinagkakasuhan, andyan si EB, kinasuhan, andyan si Abines, andyan si lahat kami na nagsasalita. Andyan ako, iniimbitahan ako ng Senate, pero kinancel nila yung kanilang hearing. Ngayon, Robin Padilla, i-push mo yan at imbitahin niyo ako via Zoom. Ano pa ang gusto niyong marinig? Agoy, sabi niya, may itsura si John Vic Remulla. Okay, sabi ni Sapphire. Oo nga, ang kalat na yan sa mga business sectors. Dahil si Lisa Tanas, pukpukitang yan, bumubukang kangkangkang. Kidnapper, ano pa, all in one yan. Natalbugan niya si Satanas. Kidnapper si Lisa Tanas, smuggler, tsakera, kawatera, demonita, lahat na. Diba? Ngayon, na siya, embalsamado girl. Nagpa-embalsamo dahil nga naman gusto niya magpa-cute kay John Vic. So John Vic, paano na ang pulidong Kifay Laboom? You know that, right? Wala na tayong kakampi, sabi ni Shinshin. No, wag ka mawala ng pag-asa. Men in uniform nga, wala silang utang na loob kay Tatay Digong na itinaas ang sahod nila at dignidad. Sabi ni Ems Cherry Wonder, how are you palangga? Vivian, utog si Coca kasi nag-utog-utog ang iyalat. B. Okay? Black Eye Lady, sabi ni Shinshin. Okay. Alright. Sabi ni Hi Heidi, Madam, ikaw yata ang Senator Josh Hawley ng American female version. Why not? Grabe ang crime, mga palangga sa Pilipinas, sabi ng ating
komentarista. Hayok ang butod, Kadiri Anjuta. So yun nga, yung latbi ni Lisa, baka bulging na rin. Di ba nakita niyo yung kanyang feslak? Okay? Kamusta na kaya? Maga pa rin? Alam mo, kapag kargado ka sa alak at kargado ka sa pulburon, hindi i-epekto. Yung inyong clotting capacity, blood clotting capacity, ay hindi yan obra dahil, magsiswell o mamamaga, magbuburush talaga kapag tinusok ka tusok ni Dr. A. O Dr. A, baka mabawasan ka ng kliyente. O tangina, hindi umepekto yung galing mo eh. Hindi umepekto sa mukha ni Lisa. Alam mo, ang pagmumukha ni Lisa Tanas, wala nang i-epekto dyan. Kahit formalin itusok mo. Di ba? Kaya kami mga anti-bangag vlogger, mga kapalangga, anti-bangag vlogger, actually, iba nga mga vloggers na kinasuhan, hindi naman talaga Duterte supporters eh. They're just there. Kasi nakikita nila na hindi naman, na dapat lang natuligsain si Bangag. We are supporters of what? Of truth. Supporters kami ng mga Pilipinong inaapi ng mga bangag. Sabi ni Charis, may allergy daw nanay niya. Kaya magaang mata. Talaga ba? Sinabi niya yon? O kata mo, nasaan ang truthful facts doon? Tanga! May nurse ba dito? May doktor ba dito? Pag may allergic reaction ka, di ba? May allergic reaction ka, mga palangga. Sasaksakan ka lang ng antihistamine, magsusubside na yan. 10 to 15 minutes, susubside na yan. Gago, pinaglulukon nyo. Iniinsulto nyo ang mga medical professional dito. Sinabi niya ba yan? O baka nga, formalin kasi siguro sinaksak. Anong allergic reaction, kabutaan, kajutaan ng mga hayop na ito? May allergic reaction pala eh. Bakit hindi nagpahinga ang nanay mo? Alam mo ba na pwede siya mag-anaphylactic shock? Kung yun ay hindi, kapag ganun ang klase ng swelling mo, pwede kang just few minutes. Why? Kasi magkakaroon ka ng what? Grabe yung if ng bulging niya eh. Di ba? Aakyat yan. Kahit sa throat mo, huwag mag-constrict na yung hinig. Dapat na, nag-constrict na lang. Di ba? Umakyat na. Ganon. Patay na si Lisa Tanas. Ang mga gagong ito, really? Sinabi niya yon? May skin allergy daw si Girl Julul. Nakita ko yung skin ni Lisa Tanas, hindi tatablan ng skin allergy yun. Dahil yung kanyang balat, maganda pa ang balat ng kagwang, ng kalabaw. May iniinom ko, ang dami baso. Anong allergic reaction? Punyeta, hindi ganyan ang allergic reaction. Hindi nagkakaroon ng parang binugbog ka. Or bruises, redness. Diba? Redness yan ang mayroon. Karayom ang tumusok, sabi ni Palangga. Baka doon pinutok sa mukha ni Lisa Tanas. Alin, sabi ni Mario. Iyaw, Kadiri, Palangga. Bakit purple ang pasa? No, hindi yun. O, tanong natin kay Dr. A. Sino kaya si Dr. A? Uy, naku, nakakaloka, no? Kung ako, hindi ako pupunta kay Dr. A. Takay na yun gagawin sa mukha ko. Binardagol yung mukha ko. Dapat pantay. Bakit sa kabila lang at mukhang nabuntal, sabi ni Claribel Valde? Exactly. Bakit ang allergy niya dito bukol? Feeling ko natuslok yung niya eh. Well, sabi ko nga mga kababayan, kapag kargado ka sa alak, kargado ka sa pulburon, hindi i-effect yung kahit anong formalin na ituslok talaga. Ituslok dyan. Hindi epekto yan. Na jombag. Hindi yun na jombag. Nagpatuslok siya. Kasi alam mo naman yan si Lisa Tanas. Uto-uto yan. Uto-utong uto-uto ang gaga. Ay, love, kailangan i-enhance natin ng konti yung alindog mo kasi first lady ka, dapat hindi ka kuro-kurunot, pati bilat niya kuro-kurunot, di ba? Nagpauto. Ang tanong, ilang milyon ang binayad sa pera ng bayan para tuslukin ang pagmumukha ni Lisa Tanas? Pera nyo yan! Di ba?
Pera nyo yan at yung gagang yan, yung kidnapper na yan, walang puso yan. Hindi yan tatablahan ng mga allergy. Takot sa kanya yung virus. Pati virus takot sa kanya. Dahil nga, di ba? Oh, gaba yan, sabi ni Mac June. Gaba talaga yan palangga. Gabaan talaga yung hudas na yan. Bakit ka mo? Puro lahat kapalpakan. O imagine mo. O, balikan natin yung ano tawag dito, yung tulay na bumagsak diyan sa Isabela. Anong ginagawa nila? Isisi kay Duterte. Excuse me. Yung Santa Maria Bridge, isisisi kay Duterte. Si Duterte, putang ina. 2014 pa sinimulan kay Duterte sisisihin? Nakita ninyo yung ginagawa nilang ginagawa nilang kadyutahan? Ano pa ang mga ginagawa nilang kadyutahan ngayon? Oh, ito, may bago. Tapos sasabihin ng mga alyansa ni Bangag, ipupush daw nila yung public transport gaya ng trend sa buong Pilipinas. O sabi dito, nanawagan ng mga pambato ng administrasyon sa ilalim ng alyansa para sa bagong Pilipinas para sa pagpapalawak ng mass transportation gaya ng linya ng tren. Julul! Kung ginawa ni Bangag yan, pag-upo niya, nung sinabi niyang build, ituloy niya, yung mga programa ni Pangulong Duterte, hindi niyo na dapat ipangako yan ngayon. Ito yung mga pangako niyo na ipapako lamang. Wala kayong balak na ayusin ang transportasyon. Dahil yung pagbagsak pa lang ng tulay na yan, baka ang nilagay niyo mga bakal dyan, walis ting-ting. Kaya ito mga kasinungalingan ninyo, alyansa ng mga alyansa ng mga bangag na isusulong ninyo ang maayos na transportasyon sa Pilipinas, ito'y malaking kasinungalingan. Maayos na transportasyon? Ito nga ang 5,500 flood control na 1.3 billion, trillion pala. Trillion ba umabot? 1.3 billion, 1 billion a day. Okay? Ang kinubra nila dyan, nasaan na? Tapos ngayon, mangako-ngako na kayo, huwag niyong iboboto yung mga alyansa na yan. Ako, I support the Duterte senators because I believe in terms of impeachment ni Inday Sara, whoever they are, kung hindi sila mambubudol, pag sila nanalo, they are strategic partners ng